Dalawang uri ng single mom na hindi at dapat mong seryosohin. Kung ano yan, for today's vlog, yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, nakikita ko hindi pa subscribers. Mag-subscribe ka na po muna. Maraming salamat. God bless po. So alam ko, Lods, karamihan sa inyo mga lalaki na i-inlove talaga sa single mom. Paano nga ba mamili ng single mom na dapat mong mahalin? So una-una, Lods, no, alamin niyo po muna kung paano siya naging single mom. Ano po bang nangyari sa kanila ng ex niya noon? Bakit siya naging single mom, no? Iniwan ba siya? Iba-iba po kasi nakwento ang mga single mom kung bakit sila naging single mom. So katulad ko, iniwan ako ng dati kong asawa para sa ibang babae. Kaya ako naging single mom. So meron naman na iniwan yung babae dahil sugarol, adik, lalakero, walang kwenta, yung pabaya sa mga anak, mga ganon, no? So iba-iba po yung mga istorya naming mga single mom. Kaya po napaka-importante na kung manliligaw kayo sa single mom, alamin niyo po muna kung bakit siya naging single mom. So and then pag sinabi niya na naging single mom siya dahil iniwan siya ng dati niyang ex, pero naging single mom lang dahil nagloko siya, kaya siya iniwan, mga ganyan, medyo red flag na po yun, no? So, ang dapat yung mahalin na single mom, ito po yung mga single mom na kasama nila ang anak nila. So, nasa poder nila yung anak nila. So, habang nagtatrabaho sila, inaalagaan pa nila yung anak nila, no? Goods na goods po yan. Pero yung mga ibang single mom na nasa probinsya, yung mga anak, no? At taga-alaga, relatives, at sila naman dito ay nagtatrabaho ko, no? Pero nagpipiling dalaga naman, no? Eh, hindi naman masyadong nagbibigay ng sustento, red flag po yan. So, marami po mga ganyan single mom na iniiwan lang kanilang mga anak para po maging free po sila, maging dalaga po sila. Ayaw po nila mag-alaga. So, syempre, pag may alaga ka medyo limit yung galaw mo, no? Hindi po tulad na nasa iyo yung anak mo, di ba? Yung mga ganong pulad, nakaka-proud po yung mga ganong klaseng single mom na talaga ka namang ayaw nilang mawalay sa kanilang mga anak. So, titingnan niyo po muna yung sa single mom kung mas maganda kung nasa tabi nila yung anak nila. No, hindi po yung nasa malayo, pinapaalaga sa ibang tao o sa asawa niya dati. Pag ganun po kasi yung inasawa mo, Lods, no, posibleng hindi po siya magiging mabuti asawa sa'yo kasi nakita mo na siya ng mga signs na talagang hindi siya magiging loyal sa'yo o hindi siya magiging mabuting asawa sa'yo. So, kaya po, kailangan piliin niyo po yung mga single mom na inaalaga nila yung anak nila kahit nagtatrabaho sila. So, depende na lang kung siya po ay OFW, no, nagtatrabaho sa ibang bansa at yung mga anak niya iniwan sa mga relatives niya. So, wala po tayong magagawa doon. So, okay pa rin po yung ganun. Pero yung nandito siya sa Maynila, nasa probinsya yung anak, ewan ko sa'yo, no, wag na wag ka po manliligaw ng mga ganyang klaseng single mom. So, pangalawa, Lods, no, ipiliin niyo po yung family-oriented at least, no, kasi po, napakaganda po sa isang single mom, yung talaga nga naman mapagmahal sa pamilya. So, kapag po kasi ganun yung napili yung babae na single mom, posible pong maging mabuting ina at asawa rin po yan sa'yo balang araw kapag po kayo ay nagkatuluyan. So, bakit po yung mga single mom na yon na may bisyo, kaya naging single mom, inuuna yung sarili nila, yung mga ganyan. So, kaya kailangan, kapag kayo ipipili ng single mom, no? Yung piliin po niyo yung talagang gusto niyang tahimik na pamumuhay. No? Ibig sabihin, gusto niya na lumagay sa tahimik, yung talagang gusto na lang niya mag-asawa, alagaan yung mga anak, and then tapos na siya sa mga gimmick. So marami po kasing single mom na talaga namang hindi pa tapos sa kanilang mga kadalagahan, no? Ang gusto pa maging easy-go-lucky, no? Ayaw pa nila magseryoso, ayaw pa nila lumagay sa tahimik na pamumuhay. Yung nga po yung mga single mom dapat yung mahalin. I hope you learn something in this video. More videos to come. So stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!